Sa isang pindot ng cellphone, napapasok natin ang mundo ng Korean culture o mas kilala sa tawag na Hallyu para sa ating mga Pilipino. Mga kantang sinasabayan natin kahit hindi kabisado ang kanilang wika. Mga K-dramang pinagpupuyatan. Mga pagkaing kinatatakaman. Fashion at beauty trends para ma-achieve ang tinatawag nilang glass skin. Ang Korean wave ay hindi na lamang alon. Isa na itong dambuhalang dagat na tumatawid ng kontinente. Sa tulong ng social media at digital platforms, ang dating kasikatan sa Asia ay naging global na puwersa at ang South Korea ay naging isa sa pinakamalakas na cultural taste maker ng ating panahon. Sa Pilipinas, kitang-kita ang hagod ng alon na ito. Buong pusong niyakap ng kabataang Pilipino ang kulturang Koreano. Trending, viral, sold out, ganito kalakas ang suporta. Pero hindi lang sa concert halls o streaming platforms nasusukat ang suporta ng Pilipinas. Dahil ang ugnayan sa pagitan ng dalawang republika nagsimula 77 taon na ang nakararaan. Sa gitna ng digmaan, isang kwento ng pagkakaibigan na hindi lang udyok ng fandom, kundi dugo, tapang at tunay na kapatiran. May mga Korean town sa Pilipinas. Ang pinakamalaki ay nasa Angeles, Pampanga. Dito, tila isang maliit na piraso ng Seoul ang sumibol. Mga authentic na restaurant, groceries, wellness centers, at syempre, ang paborito ng marami, ang samgyupsal. Unang-una po dahil sa na-influensya din sila sa mga K-dramas kasi nakikita din nila yon. And at the same time, kaya nakilala din ng samgyupsal dito kasi yung lasa. Kakaiba ang mga lasa. Ang samgyupsal ay isang popular na putahe na sumikat noong 1960s. 3-layered meat ang tipikal na ginagamit dito na binubuo ng makakapal at hindi i-marinate na hiwa ng pork belly. Karne ng baka ang orihinal at nag-iisang klase ng karne sa samgyupsal. Subalit matapos ang Korean War, bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Kaya naging alternatibo ang karne ng baboy dahil na rin sa murang presyo nito. Ngayon, isa na itong must-eat sa Korea. Ang simpleng pag-ihaw nito sa mesa. Ang mag-ingat sa pagbalot sa dahon ng lettuce. Ang pagsasama-sama sa iisang grill, sumasalamin sa kultura ng pagsasalo-salo at pagbubuklod. I like to be free our institution. Ang pagmamahal na ito sa lutuing Koreano ay umabot na sa iba't ibang bansa. Patunay ang mga cooking class para sa bibimbap na dinadagsa ng mga dayuhan mula kanluran hanggang Asya. Lahat sabik matutunan ang sining ng paghahalo ng kulay, lasa at tradisyon sa isang plato. In some case, it can be mushrooms bibimbap or vegetables bibimbap. So ito ko tayo ngayon, no? Aktual ng sinisimulan yung pagluluto ng bibimbap with a twist.
Masasabing isa rin ang bibimbap sa mga praktikal na kainin matapos ang Korean War. Simple lang daw kasi ang mga sangkap nito. Yan ang diwa ng K-culture. Isang natural at organikong paglawak ng kultura. Hindi ipinilit, hindi itinulak, kundi kusang tinanggap ng mundo. At kung pagpapaganda din lang ang pag-uusapan, nariyan ang K-beauty. Kilala ang South Korea bilang plastic surgery capital ng mundo. Subalit lumalaganap na rin ang kanilang skincare regimen dahil sa kalidad nito. Kaya naman lumubo ang industriya ng K-beauty. Sa kasalukuyan, pumapangatlo ito sa larangan ng cosmetics exporting sa buong mundo. Dito sa Beauty Play, nakadisplay ang samut-saring beauty products. Mapapansin na hindi kilala ang brands. Layon kasi ng organizers nito na tulungang makipagsabayan sa merkado ang mga maliliit na negosyo. K-beauty라고 하는 것은 K-beauty has its roots in a long history. I believe that the good ingredients and routines that have existed all along are now being recognized globally by many people. In that sense, I feel very proud. It gives me a strong sense of pride and fulfillment. Sinisimulan na rin daw nila na i-promote ang mga Korean SMSE o Small and Medium-Sized Enterprises sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tila naging bahagi na ng ritual sa umaga hanggang gabi ang Korean skincare routine. Ang glass skin look, makinis, malinaw at kumikinang ay ginaya at minahal ng marami. Isang Pilipina ang nagpasyang lumipat sa Korea upang maging bahagi ng umuunlad na beauty industry. Ngayon, nag-e-export siya ng world-class Korean-made products pabalik sa Pilipinas. Parang paikot na kwento ng tiwala at kalidad. Pag sinabi kasing Korea, number one yan na number one, maganda yung mga cosmetics nila. Number one, yung mga surgery dito sa Korea. Yun po. Alam kong talagang ang quality ng brand nila ay talagang hindi tinipid sa ingredients. Talagang makikita mo agad yung kagandahan pag nagamit mo. Naging kilala ang mga Koreano sa kanilang flawless complexion dahil na rin sa K-drama at K-pop. At pagdating naman sa mundo ng musika, hindi matatawaran ang impluensya ng K-pop. Isa sa mga venue na gagamitin para sa mini concert ng isa sa pasikat na singer-songwriter dito sa Korea. At alam niyo ba, siya ay isang Pilipina. Ganito nga kalaki ang area na ito at sa ngayon ay pinaghahandaan na ng mga staff dito para linisin ito at ihanda ang pagdagsa ng mga Koreano para panoorin ang kanyang performance. Hello Gwen. Oo. At una, kamusta ka muna? How are you? Well, kakatapos lang po ng 2 p.m. Concert here in Incheon. So, doing very good. 네 번째 가수는 도라도. Isa si Gwen Dorado sa mga sumubok ng kapalaran dito sa South Korea. Sumali siya sa singing contest na Sing Again Season 4 nito lamang Enero. Hindi man niya nakuha ang kampyonato, nakamit naman niya ang pagmamahal ng mga Koreano. Were you surprised yung ganito klase ng reception? Yeah. Actually, na-surprise po ako kasi before I started Sing Again, I was just focusing on memorizing the songs and memorizing like Korean and learning Korean. Pero hindi ko po in-expect na ganito po kalaki yung mangyayari. And hindi ko rin po na-expect na ganito po from both Korean fans and Filipino fans to receive this kind of support. Ibinabalik din ni Gwen ang suportang ito sa pamamagitan ng mga kantang mismong siya ang gumawa. Sa ngayon, nakakontrata na siya sa isang Korean entertainment agency. Kasi we're celebrating 77 years of friendship ng Korea at ng Philippines. Pero mukhang dito sa panahon natin ngayon, ikaw yung
isa sa Naging mga bridge. nagpapatuloy o Ah, naging bridge doon. How do you see that? Parang, do you connect with that? Ngayon ko lang po siya na-realize actually. Pero I think more than a bridge, I'm grateful that people see me as a tool or a bridge to connect with Korea and Philippines. Pero really, I'm just, music doesn't have any language. It transcends languages. So I guess music has been the bridge between both, between all countries. So yeah, I'm just grateful that you see me as a tool for both countries. Ang K-pop pala, bagamat formal na sumibol noong dekada 90, ang ugat nito ay maaring matuntun. Pabalik sa Korean War noong dekada 50. Ang presensya ng mga sundalong Amerikano noon ay nagdala ng jazz, rock and roll at western pop sa South Korea. Sa gitna ng digmaan at pagkawasak, musika ang nagpahilom sa kanila. Ngunit hindi lang Koreano ang nakasaksi sa pait ng digmaan. Naroon ang mga Pilipinong sundalo. Sa ilalim ng administrasyon ni Elpidio Quirino, nagpadala ng 7,430 Pilipinong sundalo ang Pilipinas. Bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United Nations, natulungan ang South Korea na kasalukuyang sinasalakay ng mga puwersa ng komunista. 100 ang nasawi, 300 ang nasugatan, nakipaglaban, nakipagkapit-bisig at nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng isang bansa. Ang Pilipinas ang tanging nagpadala ng puwersa sa buong Southeast Asia. Ngayon, ang 2.5 milyang lapad na DMZ o Korean Demilitarized Zone ay isa sa mga dinarayong lugar ng mga turista. Sa pamamagitan ng mga binocular, maaaring masilip ang kabilang panig, ang North Korea. Ang tinaguriang Hermit Kingdom, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng nakaraan. Ang Demilitarized Zone o DMZ ay nagsisilbing buffer zone sa pagitan ng South at North Korea. 이곳은 사실은 우리 일반인들을 위해서 만들어진 것이 아니라 This site was not originally created for the general public. It was built as an OP, an observation post for a military unit. However, after the Korean War, displaced people from the Hwanghae-do area who had lived nearby began coming here, and it became a place where they longed for their hometown. Many of the first generation have since passed away, 2세대, 3세대들이 이곳을 and now the second and third generations come to see their parents' hometowns. Samantala, sa isang 4,000 square meters na war monument sa Korea, nakaukit ang alaala ng mga Pilipinong naging bahagi ng digmaan. Mahigit 100 sundalong Pilipino ang nagbuwis ng buhay, habang mahigit 300 ang nasugatan para manatiling buhay ang demokrasya sa bahaging ito ng mundo. Nandito nga tayo ngayon sa Korean War Monument para sa mga sundalo Pilipino dito sa Goyang Special City. At kung makikita niyo sa akin likuran, ay napakaganda nitong monument na ito. Itong pinakatore, sa pinakagitna, makikita natin dito ang mga simbolismo na tatak Pilipino. Habang nandito naman sa bandang unahan, yung 3 sundalo, mga Pilipinong lumaban dito sa Korean War. At sa baba naman, nandyan ang listahan ng mga pangalan ng mga sundalong nakipagbuno noong panahon ng Korean War. Sa ngayon, ang mga monumentong ito ay dinarayo ng mga turista, kabilang ang mga Pilipino. Since bata pa lang po ako kasi interested na ako sa Korean culture, nanonood na ako ng K-drama, ng mga movies, especially mas more on sa movies po kasi ako. Ayun, nakikita ko na, yun nga, magkahiwalay. And nakita ko na may gantong tour sa ibang mga travel influencers or vloggers. So might as well, itry ko na rin kasi yun nga, para mas malaman ko pa yung history on kabuuan ng Korea. Tingnan mo, yellow pa rin.
예, 우리 한국인들은 우리 한국 전쟁때 우리를 도와주신 Koreans always remember those who helped us during the Korean War. To honor and keep that gratitude in mind, we still fly the flags of the 16 countries that supported Korea during the war in the exhibition hall below. We also fly the flags of the countries that provided medical support as a sign of our appreciation. Matapos ang Korean War, isa ang Pilipinas sa mga patuloy na umalalay sa kanila. At sa mga panahong ito, may kakayahan ng Pilipinas na magpadala ng tulong sa kahit anong bansa. Dahil mula dekada 50 at 60, pumapangalawa tayo sa Japan bilang pinakamayaman na bansa sa Asya. At isa sa pinakanahuhuli ang South Korea. Subalit, hindi ito iniwan ng Pilipinas. Nanatili ang mga sundalong Pilipino para bigyang seguridad ang komunidad. Nagpadala rin tayo ng pagkain, gamot at iba pa. Ngayon, ito na ang South Korea. Kahit gaano pa kaunlad ang bansa ngayon, masasabing hindi sila nakalimot magpasalamat. Nagtayo sila ng memorial parks kung saan binigyan nila ng halaga ang 22 bansa na tumulong sa kanila. At isa rito ang Pilipinas. Dahil sa sakripisyo ng South Korea at ng 22 bansang tumulong, isa na itong maunlad at progresibong bansa. Kasulukuyang nasa top 15 ang Republic of Korea sa mga bansang may mataas na GDP o Gross Domestic Product sa buong mundo. Ito ang isa sa mga kumpanyang sumisimbolo sa pag-unlad na ito. Mula sa simpleng simula, ngayon isa sa pinakamalalaking tagagawa ng barko sa mundo. Pagpasok nga namin dito sa kumpanyang ito, ito yung sumalubong sa amin, isang robot na sa unang tingin parang wala lang, pero yun palang ginagawa niya ay bukod sa nililinis ang sahig, ay pinupurify niya ang hangin na nilalanghap namin sa loob ng gusaling ito. Ganun ka-high-tech dito sa South Korea. Ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing kliyente nito na nakakuha ng kontrata para sa 12 naval vessels mula 2016. Here is Digital Conversion Center, which is DCC. Okay. Okay. In here, we are researching for various virtual commissioning technology for the vessel. Is this a setup that helps guide the ship on its own? Is it automated? Is it AI driven? What is it? It is automated, autonomous driving, and also using AI-driven auto navigation. Isang cutting-edge technology na kanilang binuo para sa pagpapalakas ng puwersa ng defense at maritime sectors. 필리핀 국방부, 필리핀 해군이 Philippine Ministry of Defense and the Navy is very interested in this planning and to those smart ships as well. So this year, for the first time, we are cooperating with the United States. And we are about building the unmanned resource, and I do believe that in the near future, that we will introduce these unmanned vessels, the new technology, and share this with the Philippine Navy. And we do hope that we can be an assistance to their journey for modernized vessels. Sa ilalim ng bagong pamunuan ng South Korea, binibigyang halaga at pansin daw ang pagsasaliksik at paggamit ng AI technology sa bansa. 지금 새로 작년에 들어서 We had a new administration. The Lee Jae-myung administration started last year. And with the Lee Jae-myung administration, we had an AI senior appointed. So this actually recognizes that the Korean government takes the AI technology as a very important element in this era. And that is why the Korean government focuses on actually applying and adopting this AI technology to the society and in turn, increase the national competitiveness. We are also trying to apply this to the shipbuilding shipyard in the Subic, Philippines as well, and hope that we can develop together with the Philippines in this process. Masigasig na sinususugan ng administrasyon ni President Lee Jae-myung ang artificial intelligence sa mga universidad. At 2 Pilipinong estudyante
ang nakikinabang dito. Masigasig na isinusulong ng kasalukuyang pamahalaan ng South Korea ang AI o Artificial Intelligence sa curriculum. Sa ngayon, pasok sa top 5 ang South Korea sa larangan ng AI sa buong mundo. Kaya sinasamantala ng mga estudyante na makakuha ng scholarship dito. May 2 estudyanteng Pinoy ang kasalukuyang nag-aaral sa universidad. Ang scholar na si Jericho at ang working student na si Justin. For me, yung South Korea po kasi is one of the leading countries in terms po sa AI technology and innovation. Actually po, yung Korea po ay isa sa mga founding countries na nagkaroon ng AI policy na kung saan nire-regulate po yung paggamit and ethically use of AI. Isa sa mga itinuturo sa universidad, ang robotics. Currently ngayon, ano lang siya, inaaral nila kung paano magpalakad ng just like a person. Probably walk around, run around, probably jump. Pero kung kukumpletuhin mo yan with your arms, with your robotic arms, then you can emulate what a human can actually do. But this robot dog can actually just go forward, back, left, right, probably jump. Okay. And nothing else. Okay. So, pwede mo siya kabitan ng camera to check for survivors, to check for landslides, check for whatever you want to check. Pero wala siya magagawa at this current state. Okay. Kasi po yung AI, kailangan po siya i-train with the massive amounts of data para maging mas effective po ang isang AI, particularly po for the robotics. Sa kabila ng modernisasyon at paglaganap ng AI, may mga tradisyon pa rin ang South Korea na tila tao lamang ang makagagawa. Isang babae ang masusing nag-iingat nito. 이게 정말 100년 된 거예요. So this is a soy sauce that actually been made before the Joseon era. So it's over 100 years old. 시간장이 왜 있냐? It's all about preservation because this is the original soy sauce and the fermentation process makes it last for perpetually. 보존하고 가기 위해서. And therefore, I would actually put little amounts of the seed or the mother sauce into the new batch, therefore perpetuating and enriching the flavor of the soy sauces. 진짜인지 아닌지는 Because it is kept only in the family, that is why we know that it's genuine and it's authentic. 저희 이 구워질 발효의 시간장은 And it's very difficult to find one that's still preserved to this date. 이거는 정말 Hindi lang bilang recipe, kundi bilang pamana ng kasaysayan. Mas mahalaga pa raw ito sa ginto. Para sa mga Koreano, mahalaga ang tradisyon. At importante na maipagpatuloy ang nakagisnan. Katulad ng mas pinalakas pang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Most of our products have duties and tariffs, but because of free trade agreement, especially the ones between Philippines and South Korea, marami pong tariff lines, up to 11,000 tariff lines. Hindi na sila magbabayad ng tariffs and duties. So definitely the ease of doing business is easier. Siguro pinakamalaking support talaga yung free trade agreement. Nandito nga tayo ngayon sa Haewadong Philippine Market, no? Bakit Philippine Market? Kasi lahat ng mga stalls na nandito ngayon, lahat na nagbebenta ay mga Pinoy. Tikip kayo po sa ulam namin. At ang mga kanilang mga produkto, no? Ito nakikita natin, merong isda, merong karne, at nako, kung namingis yun ng Pilipinas, huwag kayo mag-alala dahil napakarami dito mga produktong tatak Pilipino. At mayroon pa mga luto at mga dessert na katakam-takam talaga. Pero hindi lang mga Pinoy ang dumadagsa rito.
How does it taste? It tastes so good. Really? Yeah. I didn't really realize that this would be this good. This is my first time trying it, and also my first time trying bagong too. And then the combination of these two is so good. Sa kasalukuyan, mahigit 70,000 Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa South Korea. Nasa 40,000 sa kanila ang nasa pabrika. Tulad na lang ng 10 Pinoy na nasa pabrikang ito. 3 taon ng empleyado rito, si Mateo. Ayon sa kanya, higit sa salapi, maswerte raw sila at napunta sila sa isang amo na sobrang bait. Sa umpisa po sobrang kinakabahan. Siyempre, pupunta ka sa isang lugar na wala kang kilala, puro banyaga. Kakabahan ka po talaga. Pero pagdating namin dito, napaka-welcoming po talaga ng mga Korean. 처음에는 한국인 직원들이 Our Filipino team members are doing an excellent job. They work very well, and when new junior staff join, they also help train and guide them. They are bright and positive, and we truly appreciate how hard they work. We're very thankful for their dedication. Sina Chris at ang kanyang mga kasamahan ay pawang social media influencers. Maganda po ito kasi parang bahagi po ng cultural exchange natin sa South Korea. So, ipinapakita po namin through our contents yung kagandahan, yung culture ng Korea, traditions nila. And in return, ganun din po kami dito sa South Korea. So, kung ano yung mga kultura natin sa Pilipinas, binabahagi din po natin dito sa South Korea. Bukod sa pag-post ng contact sa social media, interesado rin si Chris sa acting. Kaya naman, kapag may oportunidad, nag-o-audition siya sa mga K-drama. Naku, marami na po ang Korean dramas. In fact, more than 100. But I guess medyo familiar po kayo sa Squid Game. Ako po si player 276 sa Squid Game. Natalo po tayo sa Jolene. Opo, yung sa Jolene. Which is very Pinoy po yung game na Jolene, no? Pero yun po yung doon ako kinat ni Derek. Eh. Sana magpo-proceed pa sana ako para mabayaran yung utang ng Pilipinas. So. Sa ngayon, may K-drama si Chris na kasalukuyang umiere sa Pilipinas. Kung kaya po namin magsuok ng hanbok, I think pinupush din po natin ang ating mga kapwa Pilipino na dapat sa sarili nating bayan, sinusuot din natin ang ating barong Tagalog, ang barot saya. Kumbaga hindi lang siya dapat lumalabas during Independence Day. Sa huli, ang Hallyu o K-culture ay hindi lamang alon ng musika, pagkain, palabas sa TV, o kagandahan. Ito ay alon ng kasaysayan, alaala at pasasalamat. Mula sa dugong inialay ng mga sundalong Pilipino noong digmaan sa Korea hanggang sa palitang kultura, kalakalan at pangarap sa kasalukuyan. Malinaw na ang ugnayan ng Pilipinas at Korea ay higit pa sa uso. Ito ay isang malalim na pagkakaibigan. Mula rito sa South Korea, magandang gabi. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.